Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa malinahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagulo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami silagip mo sa kalipinan ay magkamit na yung ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari.
Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ng Panginoon, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin?" Sumagot ako, "Narito po ako ang isugo niyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, "Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika." Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyan ang alagad na matulad sa kanyang guro o ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo nilang alimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan na pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay sa kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunpaman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa aking sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sinong aking padadala? Sino ang aming susuguin? Itong buong linggong ito sa ating ebanghelyo na ating napakinggan na pagnilayan ay ating natunghayan ang paghirang ni Jesus sa kanyang mga apostol. Sabi nga po sa inyo, yung stage niya ay discipleship and then yung pagiging apostle. Pag sinabing discipleship ay tinuturuan pa rin. Pero pag sinabi ng apostol, sila ay sinusugo na. At dito, walang inilihim si Jesus sa kanila, sa kanilang pagsusugo. Kung ano yung mararanasan nila, kung ano yung haharapin nila. At hindi, masasabi natin in general, hindi magiging madali ang buhay ng isang apostol. Hindi magiging madali ang buhay ng isang apostol. Bagamat sa panahon natin ngayon, siguro di natin mararanasan yung pinagdaanan ng mga apostol, lalo dikit ang mga unang Kristiyano na talagang nagbuwis ng buhay para sa pananampalataya. Pero tayo, parang hindi nga natin maranasan iyan. Pero may kanya-kanya tayo mga kinakaharap na pagsubok bilang isang Kristiyano, maging ito'y personal, maging ito'y sa samahan natin, o dili kaya maging sa struggle natin sa pananampalataya sa Diyos. Pero sa likod ng lahat ng ito, ang makakatawag pansin sa atin sa Ebanghelyo ay yung pangako ng Diyos ng kanyang pangangalaga. Yung pangako ng Diyos ng kanyang pangangalaga. Kung sabi nga, hindi nilolob ng Diyos na ang maya ay mamatay, higit tayong mahalaga kaysa libo-libong mga maya. Pinanggit pa nga dito, maging ang buhok natin ay bilang. Ilan ba buhok natin? Well, anyway, yung pag sinabi ni Jesus, ang maging ang buhok natin ay bilang, ititanda na talagang pinangangalagaan niya ang bawat isa sa atin. Pinangangalagaan niya ang bawat isa sa atin. Ang sa atin na lamang ay maging matapat tayo sa Kanya at maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga po sa ating ding unang pagbasa, ay ating natunghayan dito, ang paghirang ng Diyos kay Isaias. Itong nagdaang linggo, puro kay Propeta Oseas ang ating napakinggan. Hindi rin naging madali ang buhay ni Oseas, sapagkat ang panawagan niya sa Israel ay tila bagang hindi pinakikinggan. Pero hindi nawalan ng pag-asa ang Diyos. Kung paano si Oseas hindi nawalan ng pag-asa sa kanyang asawang si Gomer. Ngayon, punta tayo kay Isaias, isang madaling na bahagi sa kasaysayan ng Israel, ang kanyang kinakaharap. Hindi lamang sa aspetong relihiyon, kundi sa aspetong politikal. Dahil ang mga Israelita ay patuloy na nakikipag-alyansya, nagiging tapat sa halip sa Diyos, kundi sa mga nakapaligid na imperyo, kaharian ng kanilang bansa. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ng Diyos, sinong aking susugo? Sinong aking padadala? Ang sagot ni Isaias, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Mga kapatid, hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi madali ang buhay ng isang Kristiyano. Lalo tigit kung talagang magiging tapat at seryoso tayo sa ating pagiging Kristiyano at sa ating pananampalataya. Nandyan yung pagtatawanan tayo, nandyan yung pag-iisipan tayo ng hindi maganda, na maaaring sabihin, kunwari lang yan, suon na lang yan, pakitang tao lamang iyan. Maaaring dasal tayo ng dasal, pero pakiwari natin,
walang tugon sa ating mga panalangin. Pero sa lahat ng iyan, tandaan natin, mahalaga tayo sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tapat ang Diyos at siya'y mananatiling tapat sa atin. Kaya sana parating manindigan tayo na bilang mga Kristiyano, maging bukas tayo parati na tayo tinatawagan at tayo sinusugo ng Diyos at kaya rin nating itugon katulad ni Isaias, narito ako po ang inyong isugo. Amen. Natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mula sa ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, dumulog tayo sa pananalangin sa Diyos at ang ating walang hanggang Ama ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang maakay sa sangkatauhan sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan, nalalaman na panig sa atin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain na walang hanggang kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Angel Boy Cruz Jr. King din para sa natatanging kahilingan ni na Maria Cristina Laderas Manginal, Rachel Tubana, Carmen Mangahas, Ralph Nico Espinola, Ana Patricia Ramos at pamilya, Chona Ricacho. Para sa nagdiriwan ng kanyang karawan na si Eric Reyes, patuloy nating dalangin ang kagalingan ni Maria Tali Reyes at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Father Ramon Orlando Angel Lourdes Regina Constantino. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makalangit na Ama, ipinaubayan namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa amin dumalisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kahit pinabuti niya siya ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami inago na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal,
niligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hiniling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo,
Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay loobay mo lagi lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, pumahay tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.